So tila hindi nga po nagtutugma ang pahayag ni Coach Tim Cone at ni Renz Abando. Sa latest interview ng Gilas head coach na si Tim Cone ay sinabi niya na ang KBL High Flyer Renz Abando ay nananatiling nasa radar nila sa Gilas Pilipinas National Team kahit hindi ito kasama sa nilabas na listahan ng kupunan. Dagdag pa ni Cone na mahigit isang dosena niya nang kinonsidera si Abando sa Gilas para sa original 12-man lineup. Ngunit sa kasamaang palad, sabi ni Cone hindi daw sumipot sa Abando dahil sa natamong back injury noon at hindi pagkuha ng visa sa tiyak na oras. Kasalungat naman sa sinabi ni Cone, klinaro ni Abando na hindi daw totoo na hindi siya sumipot, kundi sinabihan daw siya mismong wag nang sumipot. Sa palagay daw ng KBL player, na kaya naman daw talagang gawa ng paraan ng visa kung gugustuhin. Ngunit dahil patapos na daw ang PBA Finals noon, sinabihan daw siya na di naaabot ang visa nito. Dagdag pa ni Abando na hindi niya daw lubos na maisip na kung bakit sinabi ng Gilas head coach na hindi siya sumipot. Ano na lang daw ang iisipin ng ibang tao patungkol sa kanya. Dahil kung siya lang daw, agad-agad naman daw siyang mag-e-ensayo at dadalo sa Gilas kapag sinabihan siya. Depensa naman ni Cone na malaking kaso ng bad timing ang nangyari sa sitwasyon ng 6'2" player. Ani ni Coach Tim Cone, dahil nga daw huli na para magpagawa ng visa, sinabihan na lamang si Abando na wag nang sumipot. Ngunit binigyan diin pa rin ni Cone na mananatiling potensyal na pagpipilian si Abando sa mga susunod na kompetisyon ng Gilas. Sa kabilang banda naman mga idol ay galak namang ipinakita ng Phil-Am NBA champion Jordan Clarkson ang kanyang suporta sa 7'3" player Kai Sotto sa kanyang social media post kahapon. Nagpahiwatig ang Gilas Bigman ang kanyang pagbabalik sa national team sa pamamagitan ng isang Instagram post matapos ang mahigit kumulang 2 taon na kanyang huling pagsabak para sa bansa. Di naman maipagkakaila ang pananabik ng New York Knicks guard ipakita ang kanyang suporta kay Sotto sa pamamagitan ng pag-comment o pag-react sa mismong post nito. Kasalukuyang naghahanda na si Sotto at ang buong kupunan ng Gilas para sa pinakakrusyal na laban sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kaya naman sabay-sabay po nating suportahan ang national team para sa 4th window ng FIBA sa susunod na linggo at sa Asian Games na siyang nakatakda ng ganapin sa September 19 hanggang October 4 sa Nagoya, Japan. Samantala, humakot ng negatibong reaksyon ang former PBA player Mac Macardona matapos itong mag-post sa kanyang Instagram account kung saan makikita natin siyang lumalangoy sa tubig baha habang pabirong binanggit ang former Blue Eagles coach Tab Baldwin at sinabing dapat daw sa tubig baha na lang sila nag-aqua training. Samot-saring komento galing sa publiko ang tinamasa ng former PBA Finals MVP. Nangunguna na nga dito ang sports personality na si Sige Tantenko Malolos. Ayon sa kanya, hindi na daw siya umaasa ng mabuting pag-uugali kay Cardona. Ngunit ang gawing katawa-tawa ang trahedya na nangyari sa Ateneo basketball team ay masyado na daw malala. Kwinestyon din ni Tantenko Malolos kung bakit patuloy pa din daw binibigyang plataforma ang mga personalidad na katulad ni Cardona. Kung puro lang naman daw kontrobersiya ang nahihahandog nito, lalo na sa mga sensitibong issue tulad na lang ng insidente sa Aurora kung makailan lamang. Ngunit ayon sa ibang fans, dahil nga daw Atenista ang nasabing sports personality, bakit daw hindi siya nagsalita patungkol sa hinaharap ng Ateneo na kaso laban sa pagpanaw ni Rene Baterbonia at Divine Adili? So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.